guys, ayan, nagluluto ako ng suji, baon ng mga bata. So, favorite yan ni Ria, guys. And, yan pala ginagawa ko is free-fry ko siya sa ghee, guys. Yung ghee is yung butter nila dito na homemade. Ayan, so, halo-halo lang hanggang sa maging brown siya. So, guys, sa isang separate na lalagyan, nagmix ako ng tubig at saka gatas. And, may asukal na rin yan, guys. Para pag okay na yung suji, guys, imimix natin to para mas mabilis siyang maluluto kung mainit-init yung tubig. So, pwede rin yan, guys, na plain water lang kahit walang gatas. So, halo-halo nyo lang siya, guys. So, kailangan hindi gaanong malakas yung apoy nyo para mag-brown-brown na siya. So, pag nag-brown na yan, kung makikita nyo yung ilalim, pag nag-brown na yan, luto na yun. And, ganito yung kulay niya. Kapag okay na yung suji, guys, kapag ayan, pwede mo nang ilagay yung tubig mo. Pag ganyan na yung kulay ng suji. So, ayan. Kasi mas bet ni Ria, guys, na may gatas. Kaya hinaluan ko ng gatas ngayon. Pero, minsan naman, tubig lang. Hindi ko nilalagyan ng gatas. Kasi may lasa na rin naman kasi may asukal yun. So, ayan. Halu-haluin nyo lang siya. Mas damihan nyo yung tubig kasi mabilis i-absorb ng suji yung tubig, guys. So, hindi siya masarap kung matigas. Mas okay kung malambot-lambot. So, ayan, okay na yan, guys. Pwede nyo nang patayin yung apoy. So, kung mapapansin nyo, may konti-konti pa siyang tubig. So, mas masarap kung malambot. So, ayan, guys. Ganito ang gawain namin tuwing umaga. So, ayan, pinaliguan ko na yung mga bata. And ngayon, bibihisan ko sila. Yan, ng uniform pang school. So, ayan, inuna ko si Ria. Kasi si Rishika naman, marunong naman din yun magbihis na ng sarili niya. So, mamaya, gagawin ko na lang is, aayusin ko yung buhok ni Rishika mamaya. So, unahin natin to si Ria. So, hello daw, guys. So, ayan, naligo siya. Bali, hindi ko sila pinaliguan nung kahapon. So, ngayon, naligo sila. Alternate muna yung pagpapaligo ko sa kanila habang medyo malamig-lamig pa. So, ayan. So, shout out sa mga nanay dyan na katulad ko na ganito ang gawain sa umaga. Ayan, may mga anak na inaasikaso pagpunta ng school. Ayan, shout out sa inyong lahat. So, yan ang aking bunso, guys, si Ria. So, today's Friday. So, house uniform. So, ibig sabihin ng house dito, yan yung may kulay. So, si Rishika kasi is blue house, si Ria is green. Greenhouse si Ria. So, hindi ko alam kung paano nila dinidivide yung mga estudyante by houses or by, ayan nga, yung mga color-color. Kasi may greenhouse, may blue house, may yellow, at saka may red house, guys. So, 4 yung house nila dito. Ewan ko bakit house ang tawag. Basta dyan, ayan, may grupo-grupo yan, guys. So, halimbawa, pag may mga sports fest or may mga competition, so, ang naglalaban is by houses. So, ayan, aking tinatalian si Bunso. Nakapagbihis na rin si Rishika. So, ayan, tapos na si Ria, guys. Ayan, ready na siya. So, si Rishika naman ang ating aasikasuhin at aayusan ng buhok. So, turn naman ni ate. So, ang gagawin ko lang sa kanya is alaana hairstyle daw. So, gahol na kami sa oras. Gusto ko sanang gawin sa kanyang katulog yung ginawa kay Ria. Kaso, matagal yun. Tsaka ang haba ng buhok ni Rishika. So, ana hairstyle na lang yung gagawin natin. So, ayan, antay-antay lang si Ria. Tapos, after nito, ako naman yung magbibihis. So, ayan, okay na si ate. So, wag kakalimutan ng ID pagpasok. Though, hindi naman sila mahigpit kahit walang ID, okay lang naman. Pero, syempre, mas maganda kung may ID ang mga bata. So, ayan, ready na for school. So, ayan guys, pasok na kami. So, lakad-lakad lang kami guys. Malapit lang yung school sa bahay namin. So, pwedeng lakarin ng 5 to 8 minutes. Depende sa paglakad. So, ayan, nandito na kami sa loob. So, maghiwalay na yung magkapatid. Kasi guys, si Rishika sa second floor ng room niya and si Ria dito lang sa first floor. So, malapit dun sa stage. So, ayan, si ate patakbo na, and ito rin, patakbo na rin kasi medyo na late kami, guys. So, ayun guys, kauwi lang natin na nagbihis na ako. And kung makikita nyo naman yung paligid ko, ang daming kalat, ayan, yung mga tupiin ko, meron pang sampay sa labas.
Tapos yun sa sala, ayun o, yung mga tuwalya na naiwan ko pagkahatid ko sa mga bata. Tapos meron pa sa kusina, mga hugasin. Tapos kailangan ko magluto agad kasi nga maagang kakain si Baba kasi merong silang program. So, ayun, sabi niya magluto daw ako ng maaga para makakain siya bago siya pumunta. And yun nga, bala kong magsinigang na manok. Nakain naman yung asawa ko yung sinigang, guys. Pero hindi niya kinakain yung meat sa sinigang. Kinakain lang niya kung ano, kung halimbawa yung sag, yung okra, tapos yung sabaw. Yun lang yung gusto niya. Pero yung meat, hindi niya kinakain. Hindi ko alam kung bakit. Pero at least kahit paano na-appreciate niya. Yung lutong Pinoy, yun lang talaga yung manok. Kasi nga siguro, yung parang hindi kasi sila sanay na yung hindi makulay yung ano, yung meat or yung isda. Kailangan may masala, yung ganun ba, magmumukhang ibang kulay yung manok kasi parang feeling nila hilaw yung ano, hilaw yung meat. Kaya ganun siguro sila. Pero yun, hinihigop niya yung sabaw ng sinigang, guys. Gustong-gusto niya. Pero yung adobo, ayun, kinakain niya yung manok. Siyempre, 'di ba? Kasi sa adobo, 'di ba, nagkukulay yung adobo, nagkukulay yung meat. So, hindi niya nakikita na kulay puti yung manok ba. So, ayun, yun yung difference. Yan guys, ready na ang aking pansigang. Bali, ikikisa ko yung manok para hindi malansa. Kasi iba yung manok dito, guys. So, dinamihan ko yung luya, tapos may bawang. Tapos ito, yung, ano to? Radish, tapos okra, and yung aking sag, mustasa. Tapos, ang manok natin. So, ayan guys, luto na ang ating sinigang. Since wala kasing isda dito guys, nagpapahanap ako ng tilapia kaso wala sa ngayon. So, bali manok yung ating sinigang and meron pa akong konting sinigang mix doon. So, inubos ko na para dito. So, tara guys, kain na tayo. We are not afraid. We are not afraid. So today, oh, deep in my heart, I do believe we are not afraid today. We shall live in peace. We shall live in peace. We shall live in peace someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall live in peace someday.